A name that carried weight, power, and almost mythical protection. Taglay niya ang mga katangiang pinapangarap at pinagkakaguluhan ng halos lahat ng kababaihan. Guwapo, matangkad, may matikas na pangangatawan at higit sa lahat, mayaman. To the public, he was the perfect man. An untouchable dream every woman would beg to marry. Sa edad na 30 anyos, ay isa ng matagumpay na negosyante, a billionaire businessman, at maraming assets sa ilang panig ng mundo. But life itself is unfair. Walang perpektong nilalang. Maaaring sa paningin ng iba, ngunit hindi lahat. And that includes Cedric Lanzano. I'm sorry, Mr. Lanzano, but still the same result. Malungkot na wika ng doktor na kausap ni Cedric. Dumilim ang anyo ni Cedric. Maging ang kanyang panga, umigting sa na lamang resulta. Nakakailang konsulta na siya sa iba't ibang doktor, ngunit iisa lang ang sinasabi ng lahat. He even came in US at umasang nagkamali lang ang mga doktor sa Pilipinas sa pagdadiagnose sa kanya. Ngunit walang nagbago at ngayon masasabi niyang kumpirmado na ang kanyang kaso. He has erectile dysfunction, an impotence, a condition that mock his masculinity, shredding his pride into pieces. He's only in his 30s. Ano na lang ang magiging reaksyon ng lahat kapag nalaman ang tinaguri ang perfect husband ay isa palang baog. Mapait siyang napangiti at mariing na ikuyom ang mga kamao. But you don't have to worry too much, Mr. Lanzano. Being in your case doesn't mean that you still like that forever. It might be caused by stress, anxiety, or trauma. If you can, hindi niya na pinatapos pa sa pagsasalita ang doktor at madilim ang anyo na tumayo. If there is nothing to discuss anymore, I'll leave. Thank you. Malamig ang boses na wika ni Cedric at tinalikuran ang natigilang doktor. Hindi nakaligtas sa kanya ang mahinang pagbuntong hininga nito. Even without looking at the doctor, Cedric knows that he's giving him a pity look. Pabalabag niyang isinara ang pinto. Marami ang napatingin sa kanya, ngunit hindi niya iyon pinansin. Mabibigat ang mga paang umalis siya ng hospital. Gusto niya nang sumabog sa sobrang galit. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nagkaroon ng ganoong sakit. He's perfectly healthy. His body was well built. His stamina was fucking good. But when it comes to being intimate and doing that, his thing won't cooperate. Fuck! Galit na tura niya nang makasakay siya ng kotse. Nanatili muna siya roon ng ilang sandali bago pinaandar ang sasakyan at umalis na. So, what's the result? Agad na bungad ni Bea kay Cedric nang pumasok siya ng manor nila. Mas lalong dumilim ang mukha ni Cedric at humigpit ang hawak niyang brown envelope. Bea is his wife. 3 years ago, they were in love with each other. Ngunit sa loob ng mga panahon na yon, palaging sinasabi sa kanya ni Bea ang kagustuhan nitong magkaroon ng anak. And that's why, hindi siya tumigil na magpasailalim sa iba't ibang test at halos libutin ang buong mundo para magbago at makamit lang ang hiling nito. Ngunit parang walang balak ang tadhanang ibigay iyon sa kanya. Hanggang sa magsawa na si Bea sa kahihintay. And today's result will the day that Cedric world will shattered. Even his heart. Mabilis na inagaw ni Bea ang brown envelope sa kamay ni Cedric. Dumiretso naman siya sa bar at kaagad na nagsali ng alak sa baso tsaka iyon tinungga. Walang pakailam sa mapait at mainit na likidong dumaloy sa kanyang lalamunan. Narinig niya ang malakas na pagsinghal ni Bea. So, totoo ngang baog ka? At wala nang pag-asang magkaanak tayo? Tanong ni Bea na sumunod sa kanya sa bar. It was not permanent. At hindi ako baog. For fuck's sake, Bea. Sa lubong ang kilay na wika ni Cedric. Hindi ka baog? Tanong ni Bea at nakakainsulto siyang tinawanan. Anong tawag mo sa sarili mo, Cedric? Huwag mong sabihing bakla ka. At kaya hindi aktibo yung parting yan. Dahil ibang butas ang gusto mong... Watch your mouth, Bea. Galit na singhal ni Cedric. Nanginginig ang mga kamay niyang dinuro sa mukha ang asawa. Or what, ha? Sasaktan mo ko? Pagbubuhatan ng kamay? Go on! I dare you, Cedric! Naghahamong wika ni Bea. Marahas na ibinaba ni Cedric ang kanyang kamay at muling nagsali ng alak. Tinalikuran si Bea at pilit kinalma ang sarili. Hindi maaayos ang ganitong problema nila
kung mag-aaway pa sila at magsasagutan. All I want is a child with you, Cedric. Natigilan siya nang marinig ang mahinang paghikbi ni Bea. Humigpit ang hawak ni Cedric sa baso. Kung gusto mong magkaanak, we'll find some sperm donor. I have a few relatives of mine and we'll raise it as our child. Saad ni Cedric. And you want me to agree with that stupid idea? Matalas na tanong ni Bea kay Cedric. Anong tingin mo sa akin, Cedric? Isang inahing baboy na lahian at salpakan lang ng similya? Umigting ang panga ni Cedric at galit na nilingon si Bea. I told you, it's just temporary. I'll do everything I can to fix this dumb illness. 3 years is not just temporary, Cedric. Pinakasalan kita't pinanghawakan ko ang sinabi mong paliligayahin mo ko at ibibigay lahat ng gusto ko. But you can't give me the most precious thing I want. Natahimik si Cedric. Masakit para sa kanya ang nakikitang disappointment sa mukha ni Bea. He loves her at hanggang ngayon hindi iyon nagbabago. Sa katunayan ay mas lumalim pa ang pagmamahal niya rito dahil sa pag-iintindi nito sa kanya at sa kanyang pinagdadaanan. Ngunit may hangganan pala yun. And that's what hurt him the most. Pagod na ako, Cedric. May hangganan din ang paghihintay at pasensya ko. Ani Bea. Dumilim ang anyo ni Cedric. Binabalot ng matinding kaba ang kanyang dibdib sa susunod na mga sasabihin ni Bea. At kung pwede lang itigil ang mundo para hindi niya yun marinig, ginawa niya but he can't. Maghiwalay na tayo. I want an annulment. A quick one. Kaya mo yun, di ba? Use your money to make the process faster. You'll do it. At ilagay mo kung bakit tayo maghihiwalay. I can stay with you. Being an impotent. Ayoko maging katawa-tawa sa harapan ng lahat. Pagkasabi nun, hindi na siya hinintay pang magsalita pa ni Bea. At walang lingon likod na padabog na umalis ng bahay. Just like that, the only person he loved and trusted the most, his wife, left him. Makalipas ang 6 na buwan, it's been confirmed, sir. Starting today, your marriage to Miss Bea was voided. Pahayag sa kanya ng kanyang assistant. Tangulang ang sagot ni Cedric. His face remains blank, emotionless and cold. Pagkatapos ng matinding away nila ni Bea at iwan noon, hindi na ito nagpakita sa kanya. Maski ang pagpirma nito sa annulment papers ay abogado nito ang kumuha sa kanyang opisina. His wife of 3 years is elegant and refined, who vowed to love him through every storm. Till death do they part. Walk away from him without looking back. It was already a month. Ngunit hanggang ngayon, malinaw pa ring umaalingaw-ngaw sa pandinig niya ang masasakit na huling mga salita nitong binitiwan. At ang pagtanggi na iyon ay nagpatigas sa kanya. Ginawa siyang isang malamig na bato, malayo at pinalibutan ng kanyang puso ng isang napakalaking, makapal na pader na gawa sa yelo. At ang pagtanggi na iyon ay nagpatigas sa kanya. Ginawa siyang isang malamig na bato, malayo at pinalibutan ng kanyang puso ng isang napakalaking makapal na pader na gawa sa yelo. Now, love was nothing but an illusion, a cruel fairy tale designed to humiliate men like him. Sa madilim na bahagi ng veranda, ay tahimik na umiinom ng alak si Cedric habang nakatingin sa kawalan. It was the same night for over a few months. Nagniningning ang mga bituin sa kalangitan. Ang mga ilaw ng lungsod na lumabo na parang ang gabi mismo ay naaawa sa kanya. Ngunit hindi iyon ang kailangan ni Cedric. Hindi awa ang mag-aalis sa bigat at sakit na nararamdaman niya. It's something he believed was already impossible. Nagsalin siya ng isa pang baso ng whiskey at tumawa ng mapait. Ngayon niya napatunayan na hindi mo makukuha lahat ng gusto mo. Maaaring matagumpay ka sa ibang bagay. A well-managed business. Billion project deals. Great money and power. Lahat yon ay hawak na niya. Pero ang sarili niyang katawan na dapat ay matibay at maaasahan ang siya mismong nagtaksil sa kanya. Kasabay ng pagsigid ng matapang at mapait na likido ng alak sa kanyang lalamunan, ay ang muling pagguhit ng mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Sa totoo lang sa yamang taglay niya, marami pa ring nagkakandarapang pakasalan siya. Not out of love, but for his wealth and power. He was willing to give everything he has to Bea. Sa pag-asang kaya siya nitong mahalin pabalik sa kabila ng miserable niyang kalagayan. Perfection. Bulong niya, smirking bitterly
at his reflection in the glass window. They worship alay. Marahas siyang napabuntong hininga at tumayo upang kumuha ulit ng panibagong bote ng alak. Malalim na ang gabi ngunit hindi pa sapat ang 2 boteng naubos niya. Hindi pa iyon sapat para lunurin ang masakit na katotohanan na sa kabila ng karangyaang tinatamasa, he felt worthless. Humigpit ang pagkakahawak niya sa baso. Naglabasan ang mga ugat niya sa kamay at sa isang iglap lang, marahas niyang ibinagsak ang hawak na baso sa bar. Umalingaw-ngaw ang malakas na pagkabasag sa kabuuan ng tahimik niyang penthouse. Napakurap siya nang sumigid ang sakit sa kanyang palad. Nang sulyapan niya iyon, naglaho ang alak at ang kanyang dugo mula sa bubog ng nabasag na baso. Fuck! I shouldn't feel anything. But why does it still hurt? Mahina niyang usal. For a man who... Para sa isang lalaking nagsasabing wala siyang nararamdaman, bakit masakit pa rin ang kanyang puso na para bang paulit-ulit itong binubuksan? Galit na inihilamos ni Cedric ang isa niyang kamay sa kanyang muka para pigilan ang nagbabadyang pagpatak ng kanyang luha. Hanggang kailan siya magiging ganito? Huminga ng malalim si Cedric at saka kinuha ang kanyang cellphone. Tila walang pakailam na dumurugo pa rin ang kanyang palad. May denial siyang numero. Kailangan niya ng distraction. Ang hindi niya alam na ang distraction na iyon ang siyang maghihilom sa kanya at magbibigay ng himala na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Kung si Cedric Lanzano ay may malamig at aloft na karakter, si Kira Hermosa was a woman who lived in sparks. She was young, fearless, and untamed. A walking contradiction of temptation and laughter. Sanay siya sa larong tukso. Every word she spoke, sa bawat kilos ng kanyang katawan, ay parang dila ng apoy na marunong makipaglaro sa hangin. But Kira never crossed the line. She didn't need to. Sapat na ang nakakaakit niyang mga tingin at boses upang muling pasiklabi ng apoy ng mga lalaking tila na wala na ng kumpiyansa sa kanilang mga sarili. Malinaw niyang sinasabi sa kanyang mga kliyente na hindi niya ibinebenta ang sarili, ang katawan niya, o ang puso niya at pagmamahal. At ang tanging serbisyong ibinibigay niya sa mga ito ay isang ilusyong bumubuhay sa kanilang pride at ego. At kahit may ilang makukulit na gusto siyang makipag all the way, kapag sinasabi niyang hindi pwede, they all just smile but with a disappointed look. Para sa iba, isa siyang iskandalosa, isang bayarang babae. Para naman sa ilan, she was dangerous. Isang makamandag na ahas na kayang lingkisin at lamunin ng sino mang nais niyang biktimahin. Ngunit para sa mga lalaking nawawala na ng kumpiyansa sa sarili, she was a salvation wrap in red lipstick, wearing a weak smile and goddess-like Medusa. Isang diyosa na kayang makipaglaro sa apoy, gamit lamang ang mga mapang-akit na mata, boses at higit sa lahat, ang kanyang alindog. Nang gabing yun, ay may katatagpuin si Kira sa isang sikat at kilalang exclusive bar na iyon. She crossed her legs elegantly, habang may hawak na cocktail glass sa isang kamay. Magkahalong amoy ng mamahaling pabango at branded cigarettes ang bumabalot sa buong paligid. Isang normal na senaryo para sa mga ganoong klaseng lugar, kung saan pinupuntahan ng mga taong naghahanap lang ng pansamantalang aliw at kaligayahan. Napasandal siya sa kinauupuan niya. Pinapanood ang mga lalaki na nagnanakaw ng sulyap sa kanya mula sa kabilang kwarto. Ngumiti siya hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niya. Men will always be men. Nakangising usal niya sa kanyang isipan. Her phone buzzed on the table. A call came from a private number. Miss Hermosa, bungad sa kanya nang nasa kabilang linya. I represent Mr. Cedric Lanzano. He would like to request your service. Confidential. Exclusive. Napaari ko ang kilay ni Kira nang marinig ang binanggit na pangalan ng kanyang kausap. Sa larangan ng trabaho niya, bihira na lang siyang magulat, ngunit hindi niya inaasahan na papapabilang sa kanyang client ang isang Cedric Lanzano. Everyone in the city knew him, the dream man, the billionaire, the untouchable, cold, perfect and distant, the kind of man women chase and never caught. Ngunit sa kabila nun, ay tinawagan siya ng assistant nito para sa isang eksklusibong appointment. Exclusive ah? Mahinhin siyang tumawa. Sounds like your boss isn't used to sharing. Panunokso pa ni Kira.
Narinig niya ang pagtikhim ng kausap niya sa kabilang linya, kaya muli siyang natawa. "He wants to meet you tomorrow evening at 7 p.m. sharp. He'll have a car to pick you up." Playing hard to get Fine. Tell your boys, I'll meet him tomorrow evening. Ibinaba na niya ang linya. Pagkatapos ay ipinasok niya ang kanyang phone sa bag at saka tumayo na para umalis. Medyo nainis siya sa nangyari. Pinaghintay siya ng ilang oras para lang ipaalam na siya pa ang kailangang pumunta at katagpuin ng kanyang client. Karamihan sa mga lalaki nakikilala niya. Halos gumapang at magmakaawa mapansin niya lang. Ngunit iba si Cedric. Cold, detached at para bang ipinapahiwatig sa kanya na isang transaksyon lang ang meron sa kanilang dalawa. Cold, stoic, heartless. She bit her lip, then a smile escaped her lips. Isang kakaibang kislap ng kapilyahan ang sumungaw sa mga mata ni Kira. "Let's see if you can resist me." Ang malamig na buga ng hangin mula sa aircon ay tila sumasabay sa lamig ng titig ni Cedric. He stood by the window. His broad shoulders outlined against the city lights. May hawak na basong may lamang alak. Tinitigan niya ang sarili niyang refleksyon sa glass window. Every inch of him is scream control na para bang bawat hibla ng buhok niya, planado at maging ang bawat galaw niya ay kalkulado. His expression was carved from eyes, unreadable, untouchable, and dominating. He didn't believe in warmth anymore. Tuluyan niya nang ibinaon ang salitang pag-ibig sa pinakamalalim na parte ng kanyang puso at balutin iyon na makapal at matigas na yelo. Everything has a price. Yun ang natutunan ni Cedric simula nang makipaghiwalay sa kanya ang dati niyang asawa. And for him, the price of being a perfect and successful businessman was him being impotent. Tumunog ang phone ni Cedric. Tumiimang tingin niya nang makitang pangalan iyon ng kanyang assistant. "Sir, your guest has arrived." Kaagad na wika nito nang sagutin niya ang tawag. "Let her in." Malamig na tura ni Cedric at kaagad na pinutol ang tawag. Mabilis niyang nilagok ang alak na nasa kanyang baso at pumasok sa loob upang salubungin ang dumating. Eksaktong pagkaupo niya ay bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang isang babaeng nakasuot ng hapit sa katawan nitong kulay pulang bestida. Nakalugay ang maalo nitong itim na buhok at nang maglapat ang kanilang mga mata, agad siyang nakaramdam ng kakaiba. Lalo na nang sumilay sa mapupula nitong mga labi ang isang nakakapang-akit ng ngiti. "Indeed, this woman knows how to seduce a man." Tura ni Cedric sa kanyang sarili. Her name was Kira Hermosa, the woman who was said to be an irresistible seductress. Ang babaeng may kakayahang pag-initin ang kahit na sinong lalaking nakakaramdam ng pangungulila at panlalamig. He called her service, hindi para maghanap ng aliw, kundi ang pansamantalang magpasakop sa isang ilusyong tinanggal sa kanya. He's still a man after all, a man whose heart ripped into pieces. Nang makapasok si Kira sa loob ng silid, nakuha agad ng matikas at gwapong lalaki ang kanyang buong atensyon. At nang magtama ang kanilang paningin, hindi niya napigilang mapangiti dahil sa nakitang blankong ekspresyon nito. Bahagyang nasaktan ng kanyang ego dahil sa unang pagkakataon may isang Poncio Pilato na hindi na-attract sa taglay niyang alindog. So this is the great Cedric Lanzano. Malagkit na tiningnan ni Kira ang binata at nangaakit ng ngumiti, yung klase ng ngiti na handa na makipaglaro ng apoy anumang oras. "A pleasure meeting you, Mr. Lanzano." Nakangiting wika ni Kira nang makalapit sa binata. "Or should I just drop the formalities and call you Cedric?" Puno ng pangaakit na tura niya. "My clients usually like it when I call them by their first name." "Do whatever you want." Malamig at walang emosyong sagot ni Cedric. Kuminang ang mata ni Kira at isang pilyang ideya ang pumasok sa kanyang utak. Umupo siya sa gilid ng mesa. Sa harap nito at nakapangalumbabang ito'y tinitigan. "I heard you're my special client. I wonder why?" Nakangiting tanong ni Kira. Sinadya niyang paggapangin ang paa niya sa binti ni Cedric. Nakita niya ang pagsalubong ng kilay ni Cedric at ang biglang pagbabago ng aura nito. "You were highly recommended." Kaswal na sagot ni Cedric at napatingin sa paa niyang walang tigil sa paghaplos sa binti nito.
O pwede ko bang malaman kung sinong nagrekomenda sa akin sa isang Cedric Lanzano? I might give him a good service in the future. Mapupungay ang mga matang tura ni Kira. Hindi umimik si Cedric at dahil hindi inalis ni Kira ang kanyang tingin sa binata, nakita niya ang pag-igting ng panga nito at ang paggalaw ng Adam's apple ni Cedric. I don't give a damn about what you do with your other client. But right now, I paid for your service. So do what I paid you. Malamig at matalas na tura ni Cedric. Marahang tumawa si Kira. Itinigil niya ang ginagawa niya tsaka muling nagsalita. You really don't sugarcoat anything, do you? Walang paligoy-ligoy. How very cold. Hindi kumibos si Cedric. Ipinilig ni Kira ang kanyang ulo at tumayo tsaka lumapit kay Cedric. Naramdaman niya ang pagpitlag ng lalaki. Halatang nagulat sa ginawa niya. You know, Mr. Lanzano, bulong niya, leaning closer to his face, her perfume wrapping the air like temptation itself. Ang mga katulad mo, masarap pagsilbihan. Nangaakit ang boses na wika ni Kira at bahagyang kinagat ang punong tenga ni Cedric. Nanigas ang katawan ni Cedric. His jaw tightened. Hindi niya akalain na ganito ang epekto ng babaeng binayaran niya sa gabing yun. Totoo nga ang sabi ng kanyang assistant, hindi ordinaryong bayaran ng dalaga. Hindi bastos o cheap, she's a pro and dangerous. Alam niya kung paano huhulihin sa bitag ang kanyang biktima at unti-unting ilulubog sa nagbabagang kumunoy hanggang sa tuluyang lamunin ng apoy. Natigilan si Cedric nang maramdaman niyang tila may munting spark sa loob niya ang nagsisimulang magliyab. May kumurap na emosyon sa likod ng malamig niyang mga mata. Galit ba iyon? Lungkot o pagnanasa? You hired me because you want me to make you feel something again. So tell me, what is it you desire, Cedric? You don't need to understand me, Miss Hermosa. Just do your job. Anas ni Cedric. Pinilit niyang umastang kalmado sa harap ni Kira. Kahit may kaunting tinig sa isip niya, ang nagsusumigaw na sunggaban na ang babae at ikulong ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Kung hindi sa pagkakalapit nila, hindi mapapansin ni Kira ang pagsungaw ng sakit at pangungulila sa mga mata ni Cedric. Ngunit sa isang kurap lang ng mata, bigla iyong nawala at bumalik sa pagiging blanko ang tingin nito. Sandaling natahimik si Kira at tila nakita niya ang sarili niya sa kalagayan ni Cedric. Nang nag-uumpisa pa lang siya sa trabahong ito, she wasn't born into fire. She was forged by it. Sa murang edad niya, namulat na siya sa ganitong uri ng pamumuhay. Wala siyang nakagisnang ama at ang kanyang ina naman ay naitaguyod siya sa pagiging hostess nito sa isang sikat at eksklusibong kasino. Lagi nitong sinasabi sa kanya na walang sino man ang makakatupok sa isang nagrurumagas at nagngangalit na apoy. Kahit ang pinakamalamig na bagay sa mundo ay natutupok ng apoy. Fire and desire are alike. Iba't iba ang pinanggagalingan ng salitang pagnanasa. At para sa katulad ng ina ni Kira, halos lahat ng kalalakihan sa mundo nababalot ng pagnanasa. Kira learned early that men were easy to manipulate if you gave them what they crave, attention, validation, the fantasy of being wanted. That was how she survived, hindi dahil sa gusto niyang akitin ng mga lalaki, kundi dahil iyon ang kapalit sa taglay niyang magandang alindog at nakakaakit na kagandahan. From the clubs to private lounge, she built her reputation. Ang babaeng kayang ibalik ang nagliliyab na pagnanasa sa mga lalaking nawalan na ng kumpiyansa sa sarili, gamit lamang ang mga nakakakiliti at nangaakit na mga salitang ibinubulong niya sa mga ito. No touch required, no love promise, only desire, a hot and burning desire. Okay, malambing na tura ni Kira. Dahan-dahan siyang umupo sa kandungan ni Cedric at nangaakit na pinagapang ang kamay niya sa matipuno nitong dibdib. Then, let's make this simple. You pay for fire. She looked up, meeting his gaze. But, are you ready to burn? Their eyes locked. Biglang nagkaroon ng mabigat na atmosphere sa pagitan nilang dalawa. At nang mga sandaling yun, ay tila naging blanko ang buong paligid ni Cedric. Don't test me. Mahina, ngunit may pagbabanta sa boses na tura ni Cedric. Why not? Mahinang usal ni Kira. Ngumiti siya at nakakaakit na iginalaw ang sarili sa kandungan ni Cedric. Tila ba, mas lalong tinutukso ang binata.
You're not the first broken man I've met. And trust me, you won't be the last. I can see it clearly. You're burning inside. Ani Kira at sinadyang kagatin ng ibabang labi niya upang mas lalong akitin si Cedric. This isn't about me. Madilim ang anyong tura ni Cedric. It's about control. Control? Nakakaakit na tumawa si Kira. Sweetheart, if you think you're the one in control tonight. Masuyong hinawakan ni Kira ang suot nitong necktie tsaka hinila palapit sa kanyang muka. You've already lost. Sa sandaling yun, ang maliit na kislap sa puso ni Cedric ay tuluyang naging bola ng apoy. Sa kauna-unahang pagkakataon ay tila nabuhay ang tila na tutulog na dragon sa kanyang pagkatao. Ang kanyang kamay ay kumilos at pinulupot niya ang kanyang kamay sa likod ng kanyang ulo at hinila siya palapit. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Kira nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Looks like the ice just cracked, Mr. Lanzano. And you need to take responsibility. Madilim ang anyong wika ni Cedric, ngunit ang mga mata nito unti-unting nagliliyab sa isang emosyong kahit kailan hindi niya akalain na mararamdaman niya. Ayaw ipahalata ni Cedric ang matinding kabang nararamdaman niya ng mga oras na iyon. Totoong may mahika sa bawat katagang binibigkas ni Kira. At para sa katulad niya, milagro na ang maituturing na mabilis na nag-response ang katawan niya sa mga sinabi nito. Ngunit ngayong panandalian siyang mag-isa sa kwartong iyon, ay muling nabalot ng pangamba at takot ang kanyang puso. Paano kung lahat ng iyon ay ilusyon lamang? Sa loob ng maraming taon, naniniwala si Cedric na siya ay nasira nang hindi na naayos. His ex-wife left him with the words, "You're a perfect man, Cedric, except for the one thing that makes a man." He'd heard it again and again. Baog, inutil, walang pag-asa, walang kakayahang magpaligaya at magkaanak. But tonight, under Kira's teasing whispers, something stirred at inaamin niyang nabuhayan siya ng pag-asa na isa pa rin siyang tunay na lalaki. What's the matter? Untag sa kanya ni Kira. Kalalabas lang nito sa banyo at tanging roba lang ang suot. Napalunok si Cedric at kaagad na naglakbay ang kanyang imahinasyon habang nakatitig sa papalapit na dalaga. Marahang tumawa si Kira at dahan-dahang sumampa sa kama at sa ibabaw ni Cedric. Damn it! Mahina at pigil hiningang tura ni Cedric at mariing ipinikit ang mga mata. You amaze me, Mr. Lanzano. May nakapagsabi sa akin na baog ka raw. Pero bakit iba ang sinasabi ng... Isang mahinang ingay ang kumawala sa lalamunan ni Cedric nang biglang gumalaw si Kira. Don't! Ngunit huli na. Hindi na napigilan ni Cedric ang kamay ni Kira na mabilis inalis ang pagkakatali ng kanyang roba. Tumambad sa harap nila ang naguhumindig na testigo at patunay sa walang katuturang haka-haka at testimonya ng mga batikang doktor na tumingin sa kanyang kalusugan. Narinig ni Cedric ang pagsinghal ni Kira. Baog ka sa lagay na yan? Namamanghang tura ni Kira. Sigurado ka? Parang tatagos hanggang kaluluwa ko ang laki niyan. May bala ka bang buhayin pa ako pagkatapos, Mr. Lanzano? Hindi nakaimik si Cedric. Maging siya'y nagulat sa mga nangyayari. Maging siya'y hindi rin makapaniwala na sa kanya ang bagay na iyon. Ngunit bago pa man siya makapag-react ulit, nahigit niya ang kanyang hininga nang damhin ni Kira ang bagay na iyon. What are you doing, woman? Madilim ang anyong tanong ni Cedric sa dalaga. Relax. Gusto ko lang i-check kung totoo nga ba itong nakikita ko. Natatawang sagot ni Kira. Umigting ang mga panga ni Cedric. Enough! Mariing wika ni Cedric at akmang babangon, ngunit nawalan siya ng lakas at muntik ng mapamura nang malakas na maramdaman ang mahinang pagpisil ni Kira sa parting yun. Enough? Why? Nakakalokong tanong ni Kira at tila inosenteng tumingin kay Cedric. You're the one who called me here, remember? You wanted to feel, so tell me. Do you now? You don't have to be scared of what's natural, sweetheart. Hindi kasalanan ng mabuhay muli. Ang makaramdam ng kagustuhang maging maligaya at masaya. Nakangiting wika ni Kira. Stop talking, woman. Tura ni Cedric sa pagitan ng mabibigat na paghinga. The more you talk, the more you become dangerous. Napatitig si Kira sa binata. Literal na hindi nito maitago ang nagliliyab na pagnanasa sa kislap ng mga mata nito. That was when Kira realized
She wasn't just hired to awaken him. She was about to break something he never let anyone touch. His control. She tried to keep it playful, light. You hired danger, remember? Tumiim sa isipan ni Kira ang sinabi ni Cedric kanina sa kanya. That he was her responsibility. She wasn't supposed to care. Hindi yun kasama sa serbisyo niya. Siya dapat ang may kontrol sa sitwasyon. Yung nakikipaglaro sa mga lalaki na parang second nature niya. Ngunit pagdating kay Cedric, ay tila hindi yun umubra. Dahil sa tuwing makikita niyang sakit mula sa mga mata nito at ang kahinaan nito, parang may sumisigaw na babala sa loob ng kanyang isipan. The way he looked at her, not with lust, but with something deeper, hungrier, sent a shiver down her spine. Yun ang unang beses na naramdaman ni Kira ang ganoong bagay. And that makes him special. It's not too late to back out, woman. Madilim ang anyong wika ni Cedric. Kira smiled and leaned closer to Cedric. This woman tells you to show me what you've got, Mr. Lansano. Nangaakit at nangahamon na tura niya rito. Sa isang iglap lang, nagpalit sila ng posisyon. Isang pilyot makatindig balahibong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Cedric. You think you control me? Not tonight. And just like that, ang pag-iisa ng mga katawan nila ay ang pagsisimula ng panibagong buhay na siyang magpapabago sa pagkatao at paniniwala nila. Mr. Lansano, is everything okay? Napakurap si Cedric na napatingin sa kanyang kausap. Are you okay? Huminga ng malalim si Cedric tsaka isinandal ang likod sa kanyang swivel chair. Continue. Kaswal ang tonong tura niya. Kung masama ang pakiramdam mo, pwede nating pag-usapan ito sa ibang araw. It's not that important anyway. Nakangiting wika ng kanyang kausap. Napatingin si Cedric sa files na nasa ibabaw ng mesa. It was a 90 million pesos project proposal para simulan ng isang branch merchandise sa Laguna. Nabasa niya na iyon at ang meeting na iyon ay para lamang sa inquiries at formalities. Tumayo siya. I'll tell my assistant to hand you the signed documents tomorrow afternoon. Have a good day, Mr. Francisco. Nakita ni Cedric ang pagliliwanag ng mukha ng kanyang kausap at mabilis na tumayo upang magpasalamat. Nauna na siyang lumabas ng restaurant at diretsyong sumakay sa kanyang kotse. Pagpikit niya ng kanyang mga mata, kaagad na lumitaw sa kanyang isip ang maganda at nangaakit na imahe ni Kira. Iminulat ni Cedric ang kanyang mga mata at marahas na nagbuga ng hangin. Niluwagan niya ang kanyang necktie at tinawagan ang number ng assistant. Hello sir, may nakalimutan po ba kayo? Agad na tanong ng kanyang assistant. Book her again. Walang paligoy-ligoy na tura ni Cedric. Agad namang nakuha ng kanyang assistant ang gusto niyang ipabatid. Okay sir, same suit sir? No, my place. Give her access to my private elevator. Understood sir? Mabilis na sagot ng kanyang assistant tsaka kaagad na nawala sa kabilang linya. Pabagsak niyang ibinaba sa passenger seat ang kanyang cellphone at napatingin sa labas ng sasakyan. 1 linggo na ang nakalipas ng kinuha niyang serbisyo ni Kira. At pagkatapos din ng gabing yon, maraming nagbago sa kanya. Hindi lang sa pisikal niyang kalagayan, kundi pati na rin sa buo niyang pagkatao. He was her first. Nagulat siya sa bagay na yun. Alam ni Cedric na masamang manghusga ng tao, ngunit sa klase ng trabaho nito, nakakagulat na nagawa nitong i-preserve ang pagkababae nito. Ang malaking tanong lang ay kung bakit nagawa nitong isuko sa kanya ang matagal na nitong pinakaiingatang puri. Was it because I paid her too much? Sa lubungang kilay na usal ni Cedric sa sarili. O dahil alam niyang baog ako. Umigting ang panga ni Cedric, lalo na nang maalala ang nakakalokong panunukso ni Kira sa kanya. Baog ka pa sa lagay na yan? Sigurado ka? Parang tatagos hanggang kaluluwa ko ang laki niyan. May balak ka pa bang buhayin pa ako pagkatapos, Mr. Lansano? Humigpit ang hawak ni Cedric sa manibela. Ramdam niya rin ang paninikip ng suot niyang trouser. For fuck's sake, anong ginawa mo sa akin, Kira Hermosa? Madilim ang anyo at nagtatagis ang bagang na tanong ni Cedric sa kanyang sarili. Kailangan niya ng kasagutan at baka mabaliw siya sa kakaisip ng sagot sa inakto ni Kira. Marahil kapag nakita't nakausap niyang dalaga, ay tumigil na ang abnormal na nangyayari sa kanya. Samantala, hindi akalain ni Kira
na muli siyang makakatanggap ng mensahe mula sa assistant ni Cedric Lanzano. Ang buong akala niya ay doon na magtatapos ang ugnayan nilang dalawa, lalo pat napatunayan nila pareho na hindi totoong imbalido ang mayamang binata. So the cold CEO calls back for another private session Nakangising wika ni Kira habang nag-iisip ng susuotin. Ngunit ang mga ngiting yun ay hindi umabot sa mga mata ni Kira. She had always been good at pretending. Sanay siyang makipaglaro at kontrolin ang sarili niyang emosyon. But ever since that night, ever since she saw something awaken in Cedric that shouldn't have been possible, may kung anong kumislot sa kanya na hindi niya maipaliwanag. Lagi siyang binabagabag ng reaksyon ni Cedric ng gabing yun. At halos gabi-gabing laman ng panaginip niya ay ang mapupungay nitong mga mata na tila nagsusumamo sa kanyang atensyon. At kahit ilang beses niyang ipaalala sa sarili na isa lang sa mga regular niyang client si Cedric, hindi niya magawang kumbinsihin ang kanyang sarili nitong mga nakaraang araw. Pagkabihis, humarap siya sa salamin. Get it together, Kira. Usal niya sa sarili. He's just another man you need to taste. A man you need to tame and melt. Isang tingin pa ang ginawa ni Kira bago lumabas ng kanyang kondo. Bitbit ang kanyang sling bagat maskarang gagamitin niya para paligayahin ng isang lalaking may pangangailangan. The suit was high above the city. Lights from below flickering like distant fireflies. Hindi na nagulat si Kira nang makita ang kabuuan ng buong lugar. The place is well suited for a man like Cedric Lanzano. Pagpasok ni Kira sa loob ng penthouse, nadatnan niya si Cedric sa bar. His tie was undone, just enough to make him look sinfully human. You want a drink? Tanong sa kanya ni Cedric at kumuha ng isa pang wine glass para sa kanya. Umiling siya, pilit umastang kaswal kahit na ng mga sandaling yun ay sobrang lakas ng tibok ng puso niya. She wonder why. You call for me again, Mr. Lanzano? Magiliw niyang tanong rito, tsaka dumiretso ng upo sa mahabang sofa. Hindi niya na hinintay pang alukin siya ni Cedric. You must be running out of ways to entertain yourself. Naglakad palapit sa kanya si Cedric at umupo sa pang-isahang sofa. Don't flatter yourself. Malamig na tugon ni Cedric. I'm just curious. Curious? Nakataas ang kilay na tanong ni Kira. About what? If what happened last night was a coincidence. Sagot ni Cedric, tsaka tumingin sa kanya ng diretso. Natigilan si Kira at nang magtama ang mga mata nila ay mas lalong naging eratiko ang tibok ng kanyang puso. What do you mean? If what I feel was real. Putol sa kanya ni Cedric. Napakunot noo si Kira. Gusto niyang mapasinghal ng malakas at tawanan ng binata. Ngunit nang makita niyang seryoso nitong muka, biglang umurong ang kanyang dila. Panandali ang nagkaroon ng katahimikan sa kanilang pagitan. At inaakala mong ako ang sagot sa tanong mong yan? Kunot pa rin ang noong tanong ni Kira. Sa tikas ng tindig na bagay na yun. Tatanungin mo ko kung totoo yun? What the hell? Sigaw ni Kira sa kanyang utak. Lihim na nagpanik si Kira nang tumayo si Cedric at lumapit sa kinauupuan niya. Umayos ka, Kira. Hindi ka dapat nagpapadaig sa kliyente mo. Kastigo niya sa kanyang sarili. You're the only one who made me question it. Wika ni Cedric nang makalapit sa kanya. Marahang tumawa si Kira at mas lalong lumapit kay Cedric. You really should be careful with words like that, Cedric. Ang mga kagaya mo ang hindi basta-bastang nagko-confess ng feelings. Nanunuksong tura ni Kira, napilit nilalabanan ng panginginig ng kanyang kalamnan. Ngumisi si Cedric at tila ayaw magpatalo sa kanya. Men like me don't confess. We test. Lihim na napalunok si Kira. Kulang na lang, lumabas na mula sa kanyang katawan ang kanyang nagwawalang puso. Ngunit hanggat kaya niyang labanan iyon, gagawin niya. No one can intimidate her. Isang mapang-akit ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Kira. Hinawakan niyang necktie ni Cedric at umupo siya sa kandungan nito. Nakita niya ang pag-igting ng bagang ng binata at ang paninigas ng katawan nito. Mas lalong lumawak ang ngiti sa kanyang mga labi. Then, maybe, anas ni Kira at dahan-dahang lumapit sa punong tenga ni Cedric. You should be ready to fail, Mr. Lanzano. Muntik nang mapasigaw si Kira nang biglang hapitin ni Cedric ang kanyang batok at mapusok siyang hinalikan sa labi. Nablangko ang utak ni Kira at nang mga sandaling yun, hindi niya alam kung paanong magre-react.
You really know how to play fire, Kira. Anas ni Cedric nang pakawalan nito ang kanyang mga labi. And you like it, Mr. Lanzano? Umangat ang isang sulok ng labi ni Cedric. Maybe. Inalalayan siya nitong makaupo ulit ng maayos sa tabi nito. Tinaasan niya ito ng kilay, ngunit hindi siya nagsalita. Dahil mas pabor yun sa kanya, dahil sa pangambang baka marinig nito ang pag-aalburuto ng kanyang puso. I have a job to offer you, Kira. Ani Cedric at kinuha ang baso nitong may lamang alak. What job? Nakahalukip-kip na tanong ni Kira. I'll hire you as my woman, and your only job is to make me feel again. Diretsong wika ni Cedric. Maang na napatingin si Kira kay Cedric. Biglang sumikip ang dibdib ni Kira at tinitigang mabuti si Cedric. At anong kaibahan nun sa ginagawa kong serbisyo sa'yo ngayon? Nakahalukip-kip na tanong ni Kira. You'll be mine, exclusively. Mariing sagot ni Cedric. Napasinghal si Kira at hindi napigilang matawa. Exclusively yours, ha? Transaction pa ba ang pinag-uusapan natin dito, Mr. Lanzano? Nakakalokong panunodyo ni Kira. Yes, I don't like sharing what's mine. But I'm not yours. Ani Kira na isinandalang likod sa malambot na sofa. At para sa kaalaman mo, hindi ko hinahaluan ang kalokohan ng bawat transaksyon ko sa mga kliyente ko. It's purely business, Miss Hermosa. Sa lubong ang kilay, na wika ni Cedric. I'll pay you as much as you want. Matagal na tinitigan ni Kira ang binata. Hindi niya malaman sa sarili niya kung bakit naapektuhan siya sa mga binibitiwang salita ni Cedric. Dahil kung tutuusin, wala itong pinagkaiba sa mga nauna niyang kliyente. They all want to bed her. At hindi usapin ng katumbas na halaga, maikama lang siya. Marahas siyang huminga ng malalim. Fine, payag ako maging babae mo pero sa isang kondisyon. What condition? Ako ang magdedesisyon kung hanggang kailan matatapos ang business natin. Ani Kira. Deal. Mabilis na tugon naman ni Cedric, tsaka mabilis siyang kinabig palapit. Nagulat siya sa ginawa nito at halos mapugto ang hininga ni Kira nang bigla siya nitong halikan sa labi. You're trembling. Nanunoksong usal ni Cedric nang humiwalay ito sa kanya. Napakurap si Kira at napatingin sa nanginginig niyang kamay. It's the air conditioning. Utal na sagot niya. Pagak namang tumawa si Cedric. Sinungaling. I'm not. Sa lubong ang kilay na dinay ni Kira. You think you know me already, Mr. Lanzano? Ang lakas naman yata ng tiwala mo sa sarili mo. Umisi si Cedric at pabirong pinitik ang tungkil ng ilong niya. I don't need to. Your body talks louder than your words. Hindi nakaimik si Kira. Ramdam niya ang pag-iinit ng mga pisngi niya at ang tila pagbabago ng atmosphere sa pagitan nila ni Cedric. Ngunit hindi siya ang tipo ng babaeng nagpapadala sa mga pangaakit at pambubola ng mga lalaki. Or so she thought. She leaned closer to Cedric. Hindi siya papayag na matalo ng lalaki. Careful, sweetheart. You're starting to sound like a man who feels too much. Sigurado ka bang kailangan mo pa ng tulong ko? Muli niyang narinig ang mahina at brusko nitong pagtawa, tsaka hinawakan ng kanyang baba. Absolutely. And you're starting to sound like a woman who is afraid she might fall. I don't fall. Mabilis na depensa ni Kira at lumayo kay Cedric. Natigilan si Kira sa inasta niya at nakita niyang kakaibang kislap sa mga mata ni Cedric na muling nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ano ba? Will you calm down? Kanina ka pa. Pagalit niyang turan sa kanyang sarili. Whatever you say, sweetheart. Nakangising turan ni Cedric. Are we done here? Kung wala ka ng kailangan pa'y aalis na ako. Sabi ni Kira tumayo. Ngunit napasinghap siya't muntik nang mapasigaw nang biglang hawakan ni Cedric ang kanyang kamay at hilahin palapit dito. Pabagsak siyang napaupong muli sa kandungan ni Cedric. Nanlaki ang mga mata niya nang maramdaman ng parting iyon ni Cedric na tila matayog na posting nakatayo. What the hell? Bulalas ni Kira. Who says we're done here? Usal ni Cedric at biglang lumamlam ang mga matang nakatingin sa kanya. Nag-uumpisa pa lang tayo, Kira. Mahaba pa ang gabi. We don't need to rush things, right? Hindi na muling nakapagsalita pa si Kira dahil mabilis nang sinelyuhan ni Cedric ng mga labi nito ang kanyang mga labi. For the first time in years, muling naramdaman ni Cedric kung paano mabuhay ng normal. Tumawa, mag-relax at maagang umuwi para kumain ng hapunan sa kanyang penthouse kasama si Kira.
Minsan pa'y nagagawa nilang mag-movie marathon at makatulog ng magkayakap. Isang buwan na ang lumipas, simula nang pumayag si Kira sa inalok niyang kasunduan dito. At sa loob ng panahong yon, lagi itong nasa penthouse niya, nag-aabang sa pag-uwi niya galing opisina at madalas nagluluto para sa kanilang hapunan. Cedric convinced himself that it's all part of their deal, na lahat ng namamagitan sa kanila ay parang isang laro lang, a test of control, a way of proving that what he feels was real, a curiosity. Ngunit ngayon habang pinapanood niya si Kira na nakahandusay sa kanyang sofa, nakayapak at may hawak na baso ng red wine, bahagyang namula ang kanyang mga pisngi. Her hair messy in a way that looks sinfully perfect. At tanging maluwag na damit niya ang suot ay ramdam niya ang unti-unting pagkalusaw ng makapal at matayog na yelong bumabalot sa kanyang puso. He wanted her not just in his bed. He wanted her in his mornings, in his quiet nights, in his silence, and that's terrified him. "Why are you looking at me like that?" Nakataas ang kilay na tanong ni Kira nang mapansin ang malalim na pagtitig ni Cedric. Ngumiti si Cedric at tumupo sa tabi niya. "Wala lang, masama bang tignan ka?" "You're being weird again, Cedric." Natatawang sabi ni Kira at sumimsim sa alak na hawak. "And why is that?" Tanong naman ni Cedric. "Kanina lang ay napakaseryoso mo't tahimik. Pakiramdam ko tuloy may nangyaring hindi maganda sa opisina mo. Tapos ngayon para kang baliw na nakangiti at nakatitig sa akin na tila ba gusto mo kong angkinin." Panunodyo ni Kira. "You're just unpredictable," ani Cedric, his voice low and warm. "Every time I think I've figured you out, may bago ka na namang ipinapakita." "Oh, like what?" Nakataas ang kilay na tanong ni Kira. "Like you always know how to handle me. Either I'm cold, serious and weird." Sagot ni Cedric. Hindi napigilan ni Kira ang matawa sa sinabi ni Cedric, ngunit kaagad iyong nawala nang muli itong magsalita. "At kahit anong ipakita kong ugali sa'yo, you're always looking at me like you're ready to burn me and intoxicate me with your wild words and actions." "Excuse me?" Gulat na tura ni Kira. Napaurong si Kira nang lumapit sa kanya si Cedric. "What? Am I wrong?" Nakangising panunodyo ni Cedric. Tumikhim si Kira at ipinilig ang ulo upang lumayo ng bahagya sa mukha ni Cedric. "Huwag kang assuming, Cedric." "I'm not just assuming, sweetheart." Ani Cedric na hinawakan ng kanyang baba upang kintalan ng mabilis na halik sa mga labi. Napasinghap si Kira at agad niyang naramdaman ang kakaibang init na nanalaytay sa bawat kalamnan niya. "Your actions are more honest than your words." Nakangising wika ni Cedric. Napatitig si Kira sa mga mata ni Cedric. Sa loob ng isang buwan nilang pananatili sa piling ng isa't isa, ramdam ni Kira ang malaking ipinagbago ni Cedric. Malayong-malayo na ito sa binatang nakilala niya noon. Cold, distant and heartless. Ngunit ngayon, ang kanyang tingin ay talaga namang lumambot, mainit, mapanganib. Nag-iwas siya ng tingin at inilapag ang kupita sa mesa. "Time's up," ani Kira, tsaka tumingin sa suot niyang mamahaling relo. "Kailangan ko nang umalis at may importante akong lakad bukas." Pagkasabi nun ay akma siyang tatayo, ngunit pinigilan siya ni Cedric. "Stay." Kaswal na tura ni Cedric. "No, I need to go, Cedric. Please, stay with me. I won't do anything tonight." Natigilan si Kira nang matamang tinitigan si Cedric na para bang sa ganoong paraan ay mababasa niya kung anong tumatakbo sa isip nito. Ipinilig ni Kira ang kanyang ulo tsaka nagkibit ng balikat. "You're really bad at pretending, Mr. Lanzano." "I'm not pretending." Kaswal na sagot ni Cedric. Masuyo siya nitong hinila pabalik sa sofa at ikinulong sa mga bisig. Bumilis ang pagtibok ng puso ni Kira. Ramdam niyang may kakaiba na sa ikinikilos ni Cedric at natatakot siyang alamin yun. Pumiksi si Kira, ngunit mas lalong humigpit ang pagkakayakap ni Cedric sa kanya. Marahas siyang napabuntong hininga. "Cedric, let me go. This isn't part of our deal. You paid me to make you feel, remember? No attachment." Isang nakakabinging katahimikan ng namayani sa kanilang pagitan at tanging mabibigat na paghinga lamang nila ang naririnig ni Kira. Kinakabahan siya sa susunod na sasabihin ni Cedric at kung pwede lang na maglaho siya ng mga sandaling yon upang takasan lang ito ay ginawa niya. Napapitlag si Kira
Nang maramdaman niya ang masuyong labi ni Cedric sa kanyang leeg, kaagad na nagtindigan ng mga pinong balahibo sa kanyang katawan. "Don't run, Kira. You don't have to." Pabulong na wika ni Cedric. Nakagat ni Kira ang ibabang labi niya at pinigilang mapabuntong hininga ng malalim. And why not? Men like you always change your mind. You get bored, you move on. Huli na para pigilan pa ni Kira ang kanyang bibig. There, nasabi niya na ang matagal nang bumabagabag sa kanyang isipan. Hindi niya inaasahan, hindi niya sinasadya. Pero habang tumatagal silang magkasama ni Cedric, mas lalong lumalalim ang nararamdaman niya rito. What a life! Himutok ni Kira sa kanyang sarili. Huminga siya ng malalim at muli sanang magsasalita nang unahan siya ni Cedric. "And you think you're just a pastime?" Napakurap si Kira at saka malakas na tinulak si Cedric upang makita ang mukha nito. "Hindi nga ba?" Sa lubong ang kilay na tanong din ni Kira. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya. May munting tinig sa kaibuturan ng puso niya na umaasang pareho sila ng nararamdaman ni Cedric. Ngunit ayaw din naman niyang umasa at tiyak masasaktan lang siya kung sakali. "Hindi," nakangiting sagot ni Cedric. "Maaring sa umpisa. Yun ang tingin ko sa'yo pero paulit-ulit mong binubuo ang pagkatao ko, Kira. And you're the only one who can make me feel alive. Not just down there, but my whole life changed when you came into my world." Buong suyong hinaplos ni Cedric ang mukha ni Kira. Otomatiko naman siyang napapikit at ninamnam ang init ng dala ng kamay ni Cedric. "You freed me, Kira." Nagmulat ng mata si Kira nang maramdaman niya ang mainit at amoy alak nitong hininga sa mukha niya. Nagtagpo ang mga mata nila. "Ang buong akala ko, nang makipaghiwalay sa akin ng dati kong asawa, tuluyan na akong walang silbi sa mundo. At ang maipagmamayabang ko lang ay ang kayamanan ko." Umangat ang mga labi nito at hinalikan siya sa kanyang noo, tsaka muling nagsalita. "This is not just a game for me, Kira." Halos maduling si Kira nang halikan naman ni Cedric ang tungkil ng ilong niya. Tsaka muling pinagtagpo ang kanilang mga mata. "This is me, confessing my feelings to you. And I don't know if I should hate you or thank you for that." Nakangiting wika pa ni Cedric, tsaka dahan-dahang inilapit ang mukha sa kanya. Nahigit ni Kira ang kanyang paghinga at napatingin sa mga labi ni Cedric na gasinulid na lamang ang layo sa kanyang mga labi. "Then stop. Whatever your feelings for me right now, itigil mo na habang maaga pa. Baka pagsisihan mo lang sa huli ang lahat kung sakali." Ilang sandali pa, narinig niya ang mahinang pagtawa ni Cedric. Magkalapat ang kanilang mga noo at hawak ni Cedric ang mukha niya. "Too late for that now, sweetheart." Nakangiting wika ni Cedric. Magkahalong tuwa at kaba ang nararamdaman ni Kira ng mga sandaling yun. Natutuwa siya dahil kayang ibalik ni Cedric ang nararamdaman niya para rito. At kaba na baka kapag tuluyan siyang nahulog sa binata, bigla lang siya nitong iwan. She is afraid that she will be left broken and shattered. Isang tipid ng ngiti ang binigay ni Kira sa binata, ngunit hindi iyon umabot sa mga mata niya. Hinaplos niya ang pisngi nito at kumawala sa pagkakahawak nito. "Good night, Cedric," ani Kira at nagpuntang kwarto upang magbihis. Kailangan niyang umalis muna, mag-isip at ikalma ang sarili. Baka kasi kapag nanatili siya roon, tuluyan siyang matupok sa apoy na hindi niya akalaing magigising niya sa katauhan ni Cedric. She was the one who ignited the fire inside Cedric's heart. At hindi pa siya handa para magpatupok sa apoy na nagsisimula ng magbaga at lamunin siya ng buo. Hindi pinigilan ni Cedric si Kira nang umalis pa rin ito sa kanyang penthouse ng gabing yun. Alam niyang masyadong mabilis ang ginawa niyang pag-amin sa nararamdaman niya. Ngunit kung patatagalin niya pa iyon, natatakot siyang bigla na lang itong mawala sa kanya. Mas malala ang mararamdaman niyang pangungulila ngayon at kung susundin niya lang ang bugso ng damdamin niya, hahabulin niya si Kira, ikukulong sa mga bisig niya at hindi na pakakawalan pa. Kinabukasan, maagang pumasok si Cedric sa kanyang opisina. Ang dahilan, hindi siya pinatulog sa kakaisip kay Kira at kung ano ang mangyayari sa pagitan nila, ngayong inamin niya narito ang kanyang totoong nararamdaman. Pagsapit ng tanghali, hindi niya na talaga mapigilan ang kanyang sarili. Kaya naman kinuha niya ang kanyang phone at akmang idadayal ang numero ni Kira para ayain itong sabayan siyang kumain ng lunch nang makarinig ng mahihinang katok sa pinto. "Come in."
Sir, someone here's to see you. Nag-aalalang tura ng kanyang assistant. Napakunot ng noo si Cedric at nagtaka. I told you to cancel all my meetings this afternoon. Nagyuko ng ulo ang kanyang assistant. I'm sorry, sir, but she still insisted on coming in to see you. She? Mas lalong lumalim ang pagkakakunot ng noo ni Cedric at bago pa man siya muling magsalita, ay tila siya binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ang pamilyar na boses ng babaeng naging dahilan ng pagkabaog niya. Long time no see, Cedric. Malambing na wika ni Celine. Did you miss my ex-husband? Pagkakita ni Cedric sa dati niyang asawa, otomatikong naikuyom niya ang mga kamao niya at biglang nagbago ang anyo niya. You can leave us. Malamig at salubong ang kilay na tura ni Cedric sa kanyang assistant. Mabilis namang tumalima ang kanyang assistant at nang sumara ang pinto, nakangiti itong naglakad palapit sa kanya. Nang akma siya nitong yayakapin, umiwas siya at pinigilan itong lumapit sa kanya. Tumawa si Celine at lumayo sa kanya. You look good. Much better than the last time I saw you. What are you doing here? What? Hindi na ba kita pwedeng dalawin? Bakit? Nakataas ang kilay na tanong ni Celine sa kanya. May narinig akong chismis na lagi kang nagmamadaling umuwi ng maaga. Excited at laging nakangiti. Nagtiim ang bagang si Cedric at madilim ang anyong tinignan niya ito. What do you want, Celine? Nothing urgent. Kibit balikat na sagot ni Celine at muling lumapit sa kanya. Inihawak nito ang dalawang kamay sa armchair ng kanyang upuan. I just want to know, who is she, Cedric? It's none of your business, Celine. Ayaw niyang maging rude sa babae. Ngunit may kung ano sa loob niya ang tila ng didiri sa pagkakalapit nilang iyon ni Celine, kaya marahas siyang tumayo. Wala itong nagawa kundi ang umatras. Dinampot niya ang kanyang phone at naglakad sa kinasasabitan ng kanyang jacket nang muli niyang marinig ang boses ni Celine. Oh, nagpapanggap ka pa ba na perpektong lalaki na pinapangarap ng lahat? Prenting umupo si Celine sa kanyang swivel chair at nakapangalumbabang tinignan siya. The way she looked down on him, he still felt like she was acting as if she owned him. Stop beating around the bush, Celine. Just tell me what the hell are you doing here? I'm busy. Oh, I'm sure you are. Putol ni Celine sa kanya. Too busy pretending to be whole, unbroken and perfect. Nagtagis ang bagang ni Cedric at mariin na ipinikit ang mga mata bago huminga ng malalim para kalmahin ang sarili. I need to go. Kung gusto mong manatili dito, fine. Sabi niya tsaka tumalikod at hahakbang na sana siya palabas nang marinig ang nakakainsultong tawa ni Celine. Come on, Cedric. Puno ng pangungutyang sabi pa ni Celine. You think you can act like that in front of me? Nakakalimutan mo na yatang ako lang nakakakilala sa tunay mong pagkatao. Or do you want me to let you remember why I dumped you? Why I annulled you? Tumayo si Celine at dahan-dahang lumapit sa kanya. Alam ba ng pinagkakaabalahan mo ngayon na baog ka? Well, I'm sure she doesn't. Kibitang balikat na tura nito at malanding hinaplo siya sa balikat. Paano kapag nalaman niyang hindi mo rin siya kayang bigyan ng anak? Oh, she's not after that matter, right? Dahil tsaka kung pera at katawan mo lang ay sapat na para mapaligaya siya. Dahil kung alam niya, she will end up like me. Siguradong sigurado ko na walang matinong babae ang tatagal sa almost perfect man na baog. Enough! Sigaw niya rito. Galit na hinarap ni Cedric ang dating asawa. You lost the right to talk about my life when you walk out, Celine. Iniwan mo ko dahil sa pagiging baog ko at hindi kita pinigilan. Now that I'm trying to fix myself, continue my life that you ruined. And yet here you are. Marahas na napasinghal sa kawalan si Cedric at napatingala para pakalmahin ulit ang kanyang sarili. Tuluyan niyang tinalikuran si Celine at malalaki ang hakbang na tinungo ang pinto. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Tapos na tayo. At sana ito na ang huling beses na iistorbohin mo ko. Walang lingong likod na wika ni Cedric. Ha? You can just walk away with me like that? Malakas na singhal ni Celine at sumunod sa kanya. Nagsalubong ang kilay niya ngunit hindi niya ito pinansin. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa maabot niya ang kinaroroonan ng elevator. Patuloy pa rin sa pagsasalita si Celine at mabilis itong nakasunod sa kanya sa loob ng elevator. May mga kasabayan sila doon at nang makita ang galit na mukha ni Celine, sabay-sabay na umalis ang mga ito.
You think you can just leave me like that? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Will you shut up, Celine? Nauubusan ng pasensyang singhal ni Cedric dito. Tumigil ka na hanggat kaya pa kitang irespeto. And walking away just like that? Were you respecting me? Cut your bullshit, Cedric. Mariin na ipinikit ni Cedric ang mga mata habang kuyom ang mga kamaong nagsalita. I swear, if you don't stop talking right now, the moment this goddamn door open, I'll throw you out of my building. Puno ng pagbabantang tura ni Cedric. Nanahimik naman si Celine at tila natakot sa pagbabanta niya. Samantala, tahimik na naghihintay si Kira sa pagbaba ni Cedric. Sinabihan siya ng receptionist na pababa na raw si Cedric kaya doon na lang niya hihintayin ng binata. Wala siyang kaalam-alam na sa mga sandaling yon ay makakaharap niya ang babaeng unang minahal ni Cedric at ang babaeng nagwasak sa puso at pagkatao ni Cedric. Nakita niyang bumukas ang pinto ng elevator at napangiti siya nang makita ang papalabas na si Cedric. Ngunit unti-unting naglaho ang ngiting yon nang makitang may kasama itong babae at sa tingin niya nagtatalo ang mga ito. Tatalikod na sana siya para magtago, ngunit huli na dahil nakita siya ni Cedric. Kira! Tawag nito sa kanya. Napilitan siyang lingunin ito at nakitang nagmamadali itong lumapit sa kanya at binaliwala ang kasama nitong babae. What are you doing here? I was planning to call you and take you to eat with me. Malapit lang kasi dito yung appointment ko today kaya naisipan kong daanan ka. Napatingin si Kira sa lumapit na babae. So this is her. Anang babae at pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa. Hindi na masama, nangangamoy cheap pero papasa ng parausan. Nagsalubong ang kilay ni Kira at tinitigan ng babae. Watch your mouth, Celine. I warned you already. Relax. Natatawang saad ng babae at iniyapos ang kamay nito sa bewang ni Cedric. I'm just greeting her. My name's Celine, his ex-wife. Hindi sumagot si Kira. Nanatiling pinid ang kanyang bibig at salitang tiningnan ng dalawa. What? Wala ka bang sasabihin? I mean, tell me who you are. Oh wait, hindi na pala kailangan. I'm not interested in you by the way. Nakangising turan pa ni Celine. Umangat ang gilid ng labi ni Kira. Alam niya kung saan siya lulugar, ngunit hindi rin naman siya papayag na ipahiya ng babaeng to. You're right, nakangiti niyang wika. No need to let you know who I am. At wala rin akong interes na makipagplastikan sa'yo. Nawala ang mga ngiti sa mukha ni Celine. Hindi nito inaasahan na harap-harapan niya itong sasagutin at babanatan. Mag-usap na lang tayo sa ibang araw. Baling niya kay Cedric. Yun lang at tumalikod na siya para umalis. Ngunit pinigilan siya ni Cedric. Sa gilid ng mata ni Kira, nakikita niya ang mga matang nakamasid sa kanila. Kira, sandali. I'm coming with you. Habol ni Cedric. Umiling siya at seryosong hinarap muli si Cedric. Ayoko ng gulo, Cedric. Nakita niyang natigilan si Cedric. It's not what you think. I didn't know that she... Wala kang dapat ipaliwanag sa akin, Cedric. Nakangiting sabi ni Kira, ngunit hindi iyon umabot sa mga mata. The thing between us was only a transaction. Alam ko kung saan ako lulugar. Sinulyapan niya si Celine na masama ang tingin sa kanya. I already told you about my feelings, Kira. Salubong ang kilay na wika ni Cedric. I told you what's mine now, Mr. Lanzano. Puno ng tapang na wika ni Kira. Natigilan si Kira at kitang-kita niya ang sakit na gumuhit sa mukha ng binata. Parang punyal naman iyon na yumurak sa kanyang puso, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili na lapitan ito at yakapin. Kagaya nga ng sabi niya, alam niya kung hanggang saan ang kanyang limitasyon. Habang maaga pa at kaya pang supili ng nararamdaman niya para kay Cedric ay gagawin niya. That way, hindi sila parehong matutupok sa apoy na pareho silang igugupo sa sakit at pagdurusa. And just like that, Kira left, her chest tight, her world spinning. Nang gabi ring yun, habang nakaupo si Kira sa balkonahe ng kanyang kondo at nakatanaw sa iba't ibang kulay ng ilaw ng buong syudad, hindi matanggal sa isip niya ang nangyari kanina sa company ni Cedric. Kanina pa rin siya tinatawagan ni Cedric, ngunit isa man sa mga iyon, hindi niya sinagot. Kagabi nang umamin ito ng totoo niyang nararamdaman, totoong natuwa siya. At kanina sa kauna-unahang pagkakataon, naglakas loob siyang puntahan ito sa kanyang opisina para dalawin at ayain.
Hindi niya akalain na malakas siyang napabuntong hininga. Bakit kasi wrong timing ang pagdating ng ex mo? Parang ayaw ng tadhana na magkatuluyan tayo. Naiinis na tura ni Kira. Isa pang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya, tsaka tumayo at nagtungo sa kusina para magtimpla ng kape upang pakalmahin ang kanyang puso na tila sasabog na sa sakit na nararamdaman niya. Ngunit nang malanghap niya ang aroma ng kape, natigilan siya at naramdamang tila bumaligtad ang kanyang sikmura. Mabilis siyang nagtungo sa sink upang sumuka. Natigilan si Kira at isang realisasyon ang pumasok sa kanyang isip. No way! Patakbong tinungo ni Kira ang kanyang banyo at binuksan ang cabinet para i-check ang kanyang hinala. Nang makita ang buong 2 pack ng sanitary napkin, ay tila nanlambot ang kanyang tuhod habang sapo ang kanyang bibig. Sunod-sunod na umiling si Kira. No! Imposible! Baka delay lang ako. Ngunit hindi pa man siya natatapos magsalita, muli siyang nakaramdam ng pagkaduwal. Patakbo siyang umupo sa may toilet bowl at nagsuka ulit. This time, may kasama ng pagkahilo iyon at panghihina. Oh my God! This is not possible! Usal niya, tsaka pagkatapos i-flush ang toilet, bumalik siya sa sink at naghilamos. Her thought spiraled, wild and impossible. He can't have children. But then why? Why do I feel like this? Naguguluhan siyang napahawak sa kanyang tiyan. Hindi niya maalis na matakot sa nabubuong ideya sa kanyang isip. Pero malinaw na ebidensya ang 2 pack ng napkin na walang bawas at ang petsa na nasa sticky note na nakalagay sa pack. It was the date of her last period, 2 months ago. That night, Kira found herself in front of a pharmacy. Bumili siya ng 3 set ng pregnancy test. Iba't ibang brand yun para makasiguro siya sa resulta. Nang makauwi, kaagad siyang nagpunta sa banyo at halos hindi siya humihinga habang isa-isang nilalagay ng mga test sa mesa. Please, mag-negative ka. Kabadong usal ni Kira habang tinitignan ng 3 PT. Ngunit nang lumabas ang resulta, ay tila nanigas siya sa kinatatayuan niya. 2 lines. 2 red lines appear on the 3 sets of pregnancy test. 2 linya. Ibig sabihin, buntis nga ako. 2 pulang guhit na parang apoy na unti-unting nagdiningas sa mga mata ni Kira. Ano nang magiging plano niya ngayon? Kapag sinabi niya ba ang totoo kay Cedric, maniniwala ito sa kanya? O katulad niya, hindi rin ito maniniwala at sasabihing imposibleng mangyari yun dahil baog siya? Lord, how do I deal with this unexpected situation? Mahinang tanong ni Kira at isang masaganang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Kinabukasan, pagsikat pa lang ng araw, nakagayak na si Kira upang puntahan si Cedric sa penthouse. Buo na ang pasya niyang ipaalam ang katotohanan dito at sa oras na hindi ito maniwala sa kanya, ay magpapasama siya rito sa hospital para muling magpa-check up. Habang nakatayo siya sa labas ng pinto ng penthouse ni Cedric, mahigpit niyang hawak ang maliit na bag kung saan naroon ang 3 set ng test kits na ginamit niya kagabi. Huminga siya ng malalim tsaka nanginginig ang mga kamay na pinindot ang doorbell. Kira, agad na bungad sa kanya ni Cedric na halatang kagigising lamang. Magulo pa ang buhok nito at walang pang itaas na saplot. Come in. Nang magtama ang mata nila, ay mas lalong lumakas ang tibok ng puso ni Kira. Pagpasok niya, kaagad siyang umupo sa sofa. Sa pangambang baka hindi niya kayanin ang nararamdamang tensyon at bigla na lang siyang humandusay. You didn't answer my call yesterday. I thought you were avoiding me now. Ani Cedric na makaupo ito sa harap niya. Huminga siya ng malalim. To be honest, that was my plan but... Nakagat ni Kira ang labi. What's wrong? His tone was low, sharp, pero may kasamang kakaibang lambing na humaplos at kumakalma sa kanya. I need to tell you something. Promise me, you will not get mad at me. I swear, hindi ko ginustong mangyari rin to. Kagatlabing turan niya, tsaka inilapag ang dala niya sa ibabaw ng mesa. You can tell me anything, Kira? Mabilis na sagot ni Cedric at napatingin sa inilapag na bag ni Kira. What's that? Napakurap si Kira. Nanginginig ang kamay na isa-isa niyang inilabas ang mga pregnancy test at kagatlabing napatingin kay Cedric. Kitang-kita niya ang pagdidilim ng anyo nito habang nakatitig sa 3 test kit na hawak. Kira, what's the meaning of this?
Sa lubong ang kilay na tanong ni Cedric. Parang may bumara sa lalamunan ni Kira at ramdam niya ang panunuyo nun, kaya naman napalunok siya ng laway ng 2 beses bago muling nagsalita. Is that what you think it is, Cedric? I didn't mean for this to happen. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa kanilang pagitan. Ilang minuto, wari pinoproseso pa ni Cedric ang pasabog na kanyang isiniwalat. But that was impossible. Maya-maya ay tura ni Cedric. I'm infertile? Agaw niya sa sinabi ni Cedric. I know. Sa tingin mo ba ikaw lang ang nagulat? I am too, Cedric. Naniwala kong baog ka, that's why. Hindi na ituloy ni Kira ang sasabihin at marahas na huminga ng malalim. Lumapit si Cedric sa kanya at napatingin sa kanyang flat pang tiyan. Kailan mo pa nalaman? Yun ba ang dahilan kaya ka nagpunta kahapon sa opisina ko? Kagabi ko lang nalaman. I told you pagkatapos ng pag-uusap natin sa opisina mo kahapon. Wala na akong balak na kausapin ka at tuluyan ng lumayo sa'yo. Nagkatitigan sila at sa unang pagkakataon, pareho silang nakatayo sa gilid ng isang bagay na hindi nila matukoy. Kira, are you telling me that I made a new life inside you? Usal ni Cedric, halatang hindi pa rin makapaniwala. Yes, you did. I can feel it. I'm carrying your child. How can I believe this? When everything I was told said I was already broken. Natigilan si Kira at napatitig sa litong-litong mukha ni Cedric. Parang may punyal na tumarak sa kanyang puso dahil sa reaksyong nakikita niya kay Cedric. The doctors. Ilang beses ako nagpakonsulta sa iba't ibang kilalang doktor sa loob at sa labas ng bansa upang tiyakin kung may mali ba talaga sa akin. Ani Cedric, sa lubong ang kilay nito at hindi alam ni Kira kung anong nasa isip nito ng mga sandaling yun. Hinawakan niya ang kamay nito. Maybe you were never broken. Maybe you were just waiting for the right person to help you realize that you are a man, a real man. Hindi kumibo si Cedric. Parang sasabog ang utak niya sa nalaman. Hindi niya alam kung paniniwalaan niya si Kira, pero gusto niyang paniwalaan ang lahat ng sinabi ng dalaga. Ngunit nang maalala niyang mga panahon na para siyang tanga at desperadong magpakonsulta sa mga doktor at ang tahimik niyang pagtanggap sa mga masasakit na salita, pangungot siya at disappointed na tingin ni Celine sa tuwing sasabihin niya rito ang magkaparehong resulta sa kanyang kalagayan ay natabunan nun ng lahat ng sinabi ni Kira. Sunod-sunod siyang umiling. No, that's not true. That's an absurd shit, Kira. Galit na wika ni Cedric. Tumayo si Cedric at mabilis na lumayo kay Kira. You can't possibly be pregnant with my seed. Nanginginig ang boses na turan pa nito. But I am. Hindi ako pupunta rito sa ganitong kaaga para lang makipagbiruan sa'yo, Cedric. Are you trying to play me? Iniisip mong magagamit mo ang paraang to upang mapaikot ako? Damn it, Kira. You don't need to do this. I told you Sa tingin mo ba ganyan akong klaseng babae? Natigilan si Cedric nang makita ang pagguhit ng sakit sa mukha ni Kira. I don't know anymore. Galit na tura ni Cedric at malakas na napasabunot sa sarili niyang buhok. Ayaw niyang makitang nasasaktan si Kira, ngunit hindi niya rin kayang paniwalaan ang sinasabi nito. You knew that it wasn't possible, Kira. I even show you some of my results. Kaya paanong mabubuntis ka? Marahas na napabuntong hininga si Kira. Nakita niyang nagpahid dito ng luha at tumayo. Hindi pa ba sapat ang 3 pregnancy test na to? Turo ni Kira sa nakalapag na mga test kit na malinaw at tila nagsusumigaw ang 2 pulang linya. Umiling si Cedric at mailap na nag-iwas ng tingin. Hindi sapat na pruweba ang mga yan. Then what about me? Hindi pa ba sapat na pruweba ang sarili ko? I told you, Cedric. Ramdam ko ang pagbabago ng katawan ko. You always told me I made you feel. Hindi ba pwedeng pakiramdaman mo rin ako? Just this once. Feel me, Cedric. Sa loob ng mahabang segundo, kumabog ang dibdib ni Cedric. Nawala ang galit niya. Napalitan ng hindi niya mapangalanan. Takot, pag-asa, pagkakasala. Mariin niyang ipinikit ang mga mata. No! Paos na usal ni Cedric. Ramdam niya ang pag-crack ng boses niya at ang panggigilid ng mga luha niya. I can't go through that pain again. Not after what happened with Celine. Mapaklang tumawa si Kira. You're comparing me to her? She hurt me. Singhal ni Cedric. Insulted me. Every fucking time. Ginawa niyang katawa-tawa ang kalagayan ko. At sa huli, iniwan niya rin ako.
Do you want me to go through that again? Paano kung hindi totoong buntis ka? Paano kung akala lang natin lahat at sa huli, sisisihin mo rin ako katulad niya? I'm not her for God's sake. Hindi ako nagpunta rito para magmakaawang panagutan mo ko. Hindi ko kailangan ng pangalan mo o ng pera mo. I just wanted you to know. Natigilan si Cedric at napatitig sa galit na lumuluhang dalaga. Gusto mong malaman kung totoo o hindi, di ba? Tumango si Cedric. Then come with me and let's check it out. And whatever the result is, hindi kita guguluhin at lalayo ko sa'yo. Hindi na muling magpapakita. Pagdating ni na Cedric at Kira sa hospital, iginiya sila ng isang nurse sa waiting area upang hintayin matapos ang naunang pasyente. Kapwa sila tahimik at kahit wala man sa kanilang magsalita, tsak na pareho silang kinakabahan. Miss Hermosa, kayo na po ang susunod. Maya-maya, tura ng nurse attendant. Naunang tumayo si Kira at sinulyapan lang siya. Tumayo rin siya tahimik na sumunod sa mga ito. Naglalakbay ang kanyang diwa at habang papalapit sila sa examination room, mas lalong sumisikip ang dibdib niya sa katotohanang sasambulat sa kanila kung sakali. Nang makapasok sila, ay kaagad tumambad ang nakangiting mukha ng doktor at kaagad silang binati. Good morning, Miss Hermosa. So this is your first check-up? Yes, Doc. And you must be the father? Anang doktor na bumaling sa kanya. Natigilan si Cedric. We're just here to confirm something. The doctor simply nodded and prepared the ultrasound machine. Lie down, Miss Hermosa. Let's take a look. Tahimik namang sinunod ni Kira ang doktor. Inalalayan siya ni Cedric nang mahiga sa hospital bed. All right, let's see what we have here. Wika ng doktor habang idinidikit ang probe scanner sa tiyan ni Kira. Halos hindi humihinga si Kira habang nakasunod ang kanyang mga mata sa bawat galaw ng kamay ng doktor. Ilang sandali pa, umalingaw-ngaw sa silid na yon ang mahinang tunog na nagmumula sa ultrasound machine. The sound was so fragile but steady. Parang musika iyon na bumabasag sa katahimikan ng kanyang pagkatao. Doc, is that... Hindi na ituloy ni Kira ang sasabihin dahil parang may bumikig na malaking bato sa kanyang lalamunan. Nakangiti namang tumango ang doktor. Yes, that's your baby's heartbeat. For the first time, may namuong luha sa mga mata ni Cedric habang tulalang nakatitig sa monitor ng ultrasound machine. Is that really mine? Paglabas nila ng hospital, nagdesisyon si Cedric na muling bumalik sa kanyang penthouse. Habang nasa daan, wala silang imika ni Kira. Kapwa hindi makapaniwala na totoo ngang may anghel na nabuo sa sinapupunan ni Kira. Nang makarating sa penthouse, agad na nagsalita si Kira. Ngayong alam mo nang nagsasabi ako ng totoo. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo kong panagutan. Pareho nating hindi inaasahang mangyayari to. Tumalikod si Kira upang umalis na ngunit mabilis niya itong pinigilan. Kira, wait. Ani Cedric at hinarap ang dalaga. I'm sorry for not believing you. It's just that... Tumigil sa pagsasalita si Cedric at marahas na napabuntong hininga. Wala kang dapat ipaliwanag, Cedric. Naiintindihan kita. I don't know how to start. Usal ni Cedric tsaka napailing. Hinawakan ni Kira ang mga kamay niya at itinapat sa tiyan nito. Napatitig siya sa dalaga. Then you just have to start over with the truth. Lumamlam ang mga mata ni Cedric at bumaba ang tingin niya sa hawak niyang tiyan nito. Muli niyang naalala ang malamyos at mahinang pagtibok ng puso ng sanggol na nasa sinapupunan ni Kira. Hindi niya na napigilan pa ang sarili niya at paluhod na bumagsak sa sahig at napahagulugol. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na hinayaan niya ang sariling umiyak. Hindi dahil sa katotohanang pinaniwala siya ng mga taong nakapaligid sa kanya na isa siyang imbalido, baog at walang kakayahang ibigay ang pangarap na anak ng mga babae. Umiiyak siya sa tuwa dahil sa napakagandang biyaya na ibinigay sa kanya ng Panginoon. He's going to be a father. At nang sandaling yon, tila nalusaw ang nagyayelong higanting pader sa kanyang puso. At ang kanyang puso ay napuno ng init na matagal niya nang inaasam, ang pag-ibig. Lumipas ang mga araw na naging masaya ang pagsasama nila ni Kira. Hindi na pumayag si Cedric na umalis pa roon ng dalaga at sa ilang beses niyang pagsusumamo rito ay pumayag na itong manirahan kasama niya. At ngayon,
Naghahanda sila sa nalalapit nilang simpleng kasal. Bagamat sinabihan niyang gusto niyang pakasalan ito sa harap ng altar, sa harap ng maraming tao, ay mas pinili pa rin ni Kira na ikasal sila sa West at piliin lang ang ilang pinakamalapit na tao para maging saksi. Ang buong akala ni Cedric, tuloy-tuloy na ang masayang araw nilang magkasama. Ngunit hindi niya inaasahan na muling magbabalik si Celine upang sirain ang pamilyang binubuo niya. Narinig ni Kira ang tumunog na doorbell. Nagtataka man, tumayo siya upang pagbuksan yun. Wala siyang inaasahang bisita. At ang sabi ni Cedric, gagabihin itong umuwi dahil may mahalaga itong inaasikasong meeting. Muling tumunog ang doorbell at sa pagkakataong yun, halatang iritable ang nasa harap ng pinto. Celine? Gulat na sambit ni Kira nang silipin mula sa peephole kung sino nga ang nasa labas. Bigla siyang kinutuban ng masama at nag-aalangan kung bubuksan ba yun o tatawagan si Cedric. Muntik nang mapalundag si Kira nang malakas na hampasin ni Celine ang pinto. "Buksan mo ang pintong to! Alam kong nakikita mo kung babae ka!" Sigaw ni Celine, sabay na malakas na kinalampag ang pinto. Huminga siya ng malalim at napagdesisyon ng harapin ito. Wala siyang dapat ikatakot sa babae. "Anong kailangan mo?" Kaswal na tanong ni Kira nang buksan niya ang pinto. "Tumabi ka dyan!" Malakas siyang itinulak ni Celine at mabilis na pumasok sa loob. Bagaman nagulat sa ginawa nito, hindi nagpahalata si Kira. Iniwan niyang bukas ang pinto at pasimpleng pinindot ang emergency button ng security management kung sakaling may gawing hindi maganda si Celine. Kung si Cedric ang hinahanap mo, wala siya rito. Aniya na hindi umalis sa tabi ng pintuan. "What are you doing? Pumasok ka dito at mag-usap tayo. Ikaw ang sadya ko at hindi ang asawa ko." Matalas ang bibig na sabi ni Celine. Nagsalubong ang kilay ni Kira. "Asawa? Hindi ba't ipinangangalandakan mo sa mukha ni Cedric na hiwalay na kayo? Bakit ngayon naghahabol ka?" "Baog si Cedric." Isang nakakalokong ngiti lang ang sumilay sa mukha ni Kira. "Ayan ang pagkakaalam mo pero hindi yan totoo." Mas lalong bumagsik ang mukha ni Celine nang sabihin niya iyon at galit siyang dinuro. "How dare you? You ruined my plan. Inakit mo si Cedric at pinaniwalang nabuntis ka niya. Ang kapal talaga ng pagmumukha mo. Akala mo hindi ko alam na hindi si Cedric ang ama ng batang dinadala mo?" Tumaas ang kilay ni Kira at napangisi. "Wala akong pakailam kung maniwala ka sa akin o hindi. At wala akong dapat patunayan sa'yo. Si Cedric ang ama ng batang dinadala ko. At kahit anong gawin mo, hindi mababago ang katotohanan yon. Kung ako sa'yo, umalis ka na. Dahil you're talking nonsense. Masyado mo lang ipinapakitang sising-sisi ka na iniwan mo lang ang lalaking akala mo hindi kayang bumuo ng pamilya." Kinilabutan si Kira nang makita ang kakaibang ngisi ni Celine. "Wala kang mapapatunayan kung mawawala ang ipinagmamalaki mong bata." Mabilis itong lumapit sa kanya. Ngunit dahil alerto siya sa gagawin nito, mabilis na lumabas si Kira at malakas na isinara ang pinto. Mahigpit niyang hawak ang siradora para hindi iyon mabuksan ni Celine na naiwan sa loob. "Buksan mo tong babae ka! Hindi ka magtatagumpay na makuha sa akin si Cedric. Ako pa rin ang asawa niya." Nag-hysterical na wika ni Celine. "Nasisiraan ka na ng ulo, Celine. Matagal na kayong hiwalay ni Cedric. Ikaw mismo nagpaanal ng kasal nyo. Tapos ngayong masaya na si Cedric sa iba, babalik ka't manggugulo." Malakas na wika ni Kira. Abot-abot ang kaba niya sa dibdib at taimtim na nananalangin na sana may dumating na security personnel. "Ako ang mahal ni Cedric at palipasan ka lang niya." Ayaw patalong wika ni Celine at sinubukang buksan ang pinto, ngunit mahigpit niyang hila-hila ang siradora para hindi ito magtagumpay. "Pwes, tanungin natin siya mamaya pagdating niya." Matapang niyang sabi. Maya-maya pa'y narinig ni Kira ang pagbukas ng pinto ng elevator at nang makitang dalawang security personnel, tsaka lang siya nakahinga ng malalim at binitiwan ng hawak na siradora. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Tanong ng isang security guard. Bumukas ang pinto at nakita nilang bumagsak si Celine sa sahig. Nang makita siya nito kasama ang dalawang security guard, bumalik ang mabalasik nitong anyo at akmang susugurin siya. Kaagad na inawat ito ng dalawang security personnel. "Bitiwan niyo ko! Papatayin ko ang babaeng yan! Mga agaw yan! Inagaw niya ang asawa ko! Inagaw niya ang lahat sa akin!" Nagwawalang singhal ni Celine. "Nababalo ka na, Celine." Mahinahong wika ni Kira. "Kuya, paalisin niyo na yan at huwag nang papapasukin dito.
Tatawagan ko si Cedric para ipaalam ang pangyayaring to. Sige po ma'am, buti po't walang nangyari sa inyo. Anang isang security habang mahigpit pa ring hawak ang isang kamay ni Celine. Nakangiti siyang tumango. Kung hindi kayo nakarating, ay baka kung napano na ako at ang batang dinadala ko. Thank you. Hila-hila ng dalawang security guard si Celine pasakay sa elevator. Hindi pa rin ito tumitigil sa pagwawala at sa pagbabantang babalikan siya at papatayin kasama ng anak niya. Pumasok siya sa loob at siniguradong nakalak ang pinto bago kinuha ang cellphone at tinawagan si Cedric. Kira! Humahangos na tawag ni Cedric nang makarating ito sa kanilang bahay. Nang lumapit ito kay Kira, mabilis siya nitong niyakap ng mahigpit at pinasadahan ng tingin. God, are you okay? Halos pabulong, ngunit nanginginig na tanong ni Cedric. Napasinghap si Kira nang maramdaman ng higpit ng yakap nito. I'm fine, pero kung hindi dumating ang mga guard, baka napano na ako, pati si baby. Mabilis na kumalas si Cedric at marahang hinaplos ang tiyan ng dalaga, para bang tinitiyak na ligtas ito. Tumiim ang bagang ni Cedric at hindi maikakailang galit na galit ito dahil sa madilim na anyo ng mukha nito. Ang lakas ng loob niyang magpunta rito para pagbantaan ka at manggulo. She will pay for this. Cedric, calm down. Mahinahong wika ni Kira habang pinipigilan siyang lumabas. Wala ka namang mahahanap sa baba. Matagal na siyang nakaalis. Then I'll call the police and file a warrant. She crossed the line. Matigas nitong turan. Kitang-kita ni Kira ang matinding galit ni Cedric at hindi niya mapigilang mapangiti. Yun ang unang pagkakataon na makaramdam siya na may nagmamalasakit sa kanya ng ganoon katindi. Yun ang unang pagkakataong naramdaman ni Kira kung gaano kalalim na ang pagmamahal ng lalaki. Hinaplos niya ang pisngi nito. Cedric, we're safe now. I'm safe. Our baby's safe. That's what matters, right? Malambing na wika ni Kira. Malakas na suminghap si Cedric at mariing ipinikit ang mga mata upang pakalmahin ang sarili. Kinabukasan, maagang dumating si Cedric sa opisina upang makipag-usap sa kanyang abogado at masigurado na hindi mo na muling makakalapit si Celine sa kanila. Sa kabila ng pagtutol ni Kira, nag-file pa rin siya ng temporary restraining order at full security reinforcement sa penthouse. Ibang usapan na kapag ang babaeng mahal niya at ang buhay ng anak nilang nasa peligro. Hindi mo kailangan gawin lahat ng to, sabi ni Kira habang nakaupo sa hospital lounge. I have to, sagot ni Cedric habang nakatitig sa kanya. Because you and this baby, you're my everything now. Napasinghap si Kira. Sanay siyang tawaging maganda, kaakit-akit, sexy, pero iyon ang kauna-unahang pagkakataon na marinig niya mula sa isang lalaki ang katagang everything. Kahit kailan, hindi nakaranas ng ganitong pagpapahalaga si Kira. Cedric, shh! Bulong ni Cedric habang marahang hinahawakan ng kanyang pisngi. I was once cold, Kira. I thought I was broken. I thought no woman would ever look at me without pity. But you melted everything away. You changed my life and gave me hope. Kaya hayaan mong protektahan kita. Kayo ng anak natin. Napaluha si Kira at tanging tangulang ang naisagot niya kay Cedric. Masaya din siyang malaman na parte siya sa pagbabago ng buhay ni Cedric. Lumipas ang ilang buwan, habang papalapit ng papalapit ang due date ni Kira, mas lalong naging masaya at puno ng kulay ang buhay nilang dalawa. Binigyan siya ni Cedric ng pagpipilian na mamuhay ng malaya, ngunit ni minsan hindi niya ito ikinulong. Siya ay kanyang kapantay, kanyang partner. Ang penthouse na dati puno ng katahimikan ay napuno ngayon ng mga tawanan, halakhakan at musika. Naging abala rin sila sa pagde-decorate sa nursery room na gagamitin ng kanilang anak. Babe, tawag ni Kira habang nasa balcony sila at pinagmamasdan ng city lights. Naalala mo pa ba yung unang gabi ng pagkikita natin? Of course I do. Nakangiting sagot ni Cedric at humigpit ang yakap sa kanya. You tease me, whispering and seducing me to touch you. And then my world shifted. Natawa si Kira. That's what you get when you want to play fire. Masuyo siyang hinarap ni Cedric at nang magtama ang mata nila, pasimple siya nitong hinalikan sa labi. So what if I get burned? Ikaw naman ang naging kapalit nun. Nakangiting wika ni Cedric na dinampian siya ng halik sa kanyang noo. I love you, Kira.
We're gonna stay together for the rest of our lives. Madamdaming wika ni Cedric. Hindi na ako papayag na mawala ka pa sa akin. Hindi ako mawawala, Cedric. Tangay-tangay mo ko nang masunog ka sa larong inumpisahan mo. At masaya akong sabay tayong matupok sa apoy na parehong nagdala sa atin sa sitwasyon natin ngayon. Sabay silang natawa ni Cedric sa kakornihan niya. Pagsapit ng araw ng kanilang kasal, simple lamang ang naging seremonya. Kagaya ng gusto ni Kira, ilang piling kaibigan lang ang inimbitahan nila. Walang ingranding bulaklak, bonggang dekorasyon at malaking reception. Ngunit sapat na kay Cedric ang makitang nakasuot ng simpleng wedding gown si Kira. Tanga ng malaking tiyan niya na naging ugat upang mahanap niya ang tamang babaeng mamahalin at pag-aalayan niya ng kanyang buong puso habang buhay. "You look perfect," bulong ni Cedric habang nakatitig sa kanya. Sinasabi mo lang yan dahil buntis ako." Nakaingos na biro ni Kira, pero nanggigilid ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. "No," sagot ni Cedric habang inilalapit ang kanyang kamay sa pisngi nito. "I'm saying it because it's true." Nang magbigayan sila ng vows, halos sabay silang natigilan at ilang sandaling nagkatitigan. Tila ba na mga sandaling yun ay ang mga puso nilang nag-uusap at nagkakaintindihan. "Hindi ko alam kung kailan ako nagsimulang mahulog," ani Cedric na hindi inaalis ang tingin sa mukha niya. "Pero alam kong hindi ko na kayang mabuhay nang wala ka." Mariing nakagat ni Kira ang ibabang labi upang pigilang mapaiyak, ngunit hindi pa rin niya napigilang mapahikbi at ang pagtulo ng kanyang luha. "You were supposed to be a mistake," biro niya habang natatawang pinapahid ang mga luha. "But you became my man, my husband, my property, my baby's father. May hihilingin pa ba ako?" Nagtawanan ng lahat sa kanyang sinabi at sa harap ng mga taong malapit sa kanila, tuluyan ang nagsara ang huling pahina ng mga dating buhay nila at isang kabanata ang muling uumpisahan na magkasama sa hirap at ginhawa. At sa hindi inaasahang pangyayari ng lahat, pagkatapos ng seremonyas ng kasal, imbis na dumiretso sa isang 5-star hotel para sa kaunting salo-salo, sabay-sabay silang nagpunta sa hospital dahil sa pagputok ng panubigan ni Kira. Kasama ni Cedric ang mga saksi sa kasal nila sa loob ng mahigit 3 oras sa labas ng delivery room. At nang bumukas ang pinto, sabay-sabay silang tumayo at sinalubong ang doktor. "Congratulations, Mr. Lanzano. Successful na iniluwal ng misis ninyo ang malusog na baby boy." Nakangiting wika ng doktor. "Baby boy?" Nanlalaki ang mga matang tanong niya. Yun ang unang beses na nalaman niya ang gender ng anak nila ni Kira. Napagkasunduan kasi nila noon na wag mag-gender reveal at alamin na lang ang kasarian ng anak nila oras na lumabas ito sa mundo. Ilang linggong na-confine si Kira sa hospital at dahil wala namang naging problema sa panganganak niya, ay pinayagan na silang makauwi ng mga doktor. "Magpahinga ka na kaya, wala ka pang tulog ah." Puna ni Kira kay Cedric, nakarga pa rin si baby Dwayne. Mag-aalas 2 na ng madaling araw yon. "Naglalambing ang anak natin at ayaw magpababa sa crib niya." Nakangiting sagot ni Cedric kahit halata na ang pangingitim ng ilalim ng mga mata nito. Nakangiti si Kira at bumangon tsaka nilapitan ng mag-ama niya. Tiningnan niya ang mukha ng sanggol. Hawig na hawig ito sa mukha ni Cedric. "Hindi mo pwedeng sanayin ng baby natin na nasusunod ang kapritso niya. Tayo din ang mahihirapan sa huli." Kunwang pagalit na tura ni Kira. Marahan namang tumawa si Cedric at hinalika ng gilid ng kanyang ulo. "It's okay. Hindi baling maubos ako. As long as he's happy and you as well. Yun lang ang kaya kong ibigay sa inyong dalawa." Ipinulupot ni Kira ang kanyang kamay sa bewang ni Cedric. "You're giving us everything, Cedric. Kaya wag mong maliitin ang sarili mo. At natitiyak akong mamahalin ka rin ng anak mo. Kagaya ng pagmamahal ko sa iyo, right, baby Dwayne?" Pareho silang natigilan at nagkatingin na ni Cedric nang makita ang pagngiti ng kanilang anak. Nakapikit pa ang mata nito ngunit malinaw nilang nakita ang pagguhit ng magandang ngiti sa labi nito. "Did you see that?" He smiled. Hindi makapaniwalang wika ni Cedric. "Little wine, you're the proof that love can rewrite even the coldest stories." Bulong ni Kira. Natawa siya nang makitang naglandas ang luha sa mga mata ni Cedric. Maging siya hindi mapigilang mapaluha dahil sa nasaksihan niya. Nagsimula ang lahat sa isang naglalagablab na transaksyon.
na nagdugtong sa dalawang pusong naghahanap ng totoong pagmamahal. And from that connection, it became love. And from love, life itself bloomed.